ito po nga siguro ang una na regalong matatanggap nyo ngayong Pasko ay ang malalim na pananampalataya sa Diyos. That is the greatest gift you will receive this Christmas. So imagine, sa ating mga pagbasa, sa ating mga ebanghelyo, narinig natin yung annunciation, narinig natin yung visitation, narinig natin yung mga saling lahi mula kay Abraham hanggang kay Jose. Narinig din natin yung kaharian ni Ahaz. Narinig din natin yung kwento ni Samuel. Diba? Ngayong unang pagbasa ay pagbasa tungkol sa mula sa aklat ni Samuel. Diba? Si Samuel ay anak ni David. Ikaw nang nagbasa. Ikaw nagbasa. Samuel, anak ni David. ni Hannah. Ani Hana pala yun. Anak ni Hana. Or sa Tagalog pa ay Ana. Tandaan ko din yan ha. Dahil si Hannah ay nagdasal para magkaroon ng anak. Ng anak na pala. Okay. Inalay sa Diyos, pero si Eli yung nag-alaga. No? So, at least, di ba? Kung hindi kayo nagsimba ng siyam na araw, hindi niyo tumatutunan. Diba? So, napakaganda po. At ngayon naman, sa ating ebanghelyong narinig, no? Si Zacarias, nung nanganak na yung kanyang asawa na si Elizabeth, tuwang-tuwa siya, di ba? Nakapagsalita na uli siya. Dahil natupad na yung pangako ng Diyos sa kanya. Nawala na yung sumpa dahil siya ay nagduda sa kapangyarihan ng Panginoon. Dahil siya ay nakapagsalita na, siya ay, ito pong narinig natin ngayong gabi, actually, sa panahon nila Zacarias, ito po ay isang kanta. Kung si Maria ay kumanta ng Magnificat, si Zacarias ay kumanta rin po at yung narinig nyo ngayong gabi. Siyempre nakalimutan nyo na. Oo, no? Sige nga, kung naalala nyo, okay po, no? Ano ba yung kanta ni Zacarias? No? Ikwinento niya, ito po yung pamamaraan ng unang panahon. Kaya ang mga tao noon ay hindi nakakalimot. Kaya nga, kung titingnan natin, imagine, mula sa panahon ni Abraham hanggang sa lipi ni Jose, very vivid sa kanila, memorize nila. Alam niyo po kung bakit? Every year, no? During Feast of Passover, hindi man Passover ngayon, pero panahon po ng Passover, ito yung time na they gather. No? Kung naalala niyo si Jesus, pumunta sila ng Jerusalem at nawala si Jesus, di ba? Lost and found, no? Maririnig natin yan sa anong misteryo. Parang MC. Joy yun eh, Joy. Diba? Diba, Joy? So, ang ibig ko lang kong sabihin, pagka during Feast of Passover, kinukwento po sa kanilang mga anak, sino yung kanilang lolo, kalululuhan nila, yung kanilang lipi. They narrate it every year. Kinukwento nila yan. Kaya nga, ito si Zacarias,
siya po ay kumanta at yung kanta niya ay nagpapasalamat siya sa Diyos dahil dumating na ang tagapagligtas mula sa lipi ni David. Di ba naalala nyo? Si Propeta Isaías ay nag-prophesy sa panahon ni Haring Akas. At sabi niya, dahil magulo ang kaharian during that time, merong babaeng maglilihi, manganganak, tatawagin Emmanuel. Yun po ang ikinukwento ni Zacarias. Imagine. So, kaya po, ganun nung unang panahon, no? Wala man silang cellphone, wala man silang mga libro pa. Sila, ang kanilang memory ay very vivid po dahil lagi silang nagkukwento. Ang Biblia po ay nabuo dahil sa kwento. Ang mga apostoles, kung ano nangyari kay Jesus, ikinukwento nila. Kaya nga po naging mabuting balita, no? Yung mga apostoles, nagkanya-kanya sila, di ba? They spread after the death of Christ, after the resurrection of Christ, kasi they tell stories to the disciples. Kaya po, yan din yung ginagawa ko ngayon sa inyo. I am telling this to you for you to tell it to other people, to tell it to your children, to tell it to your family. No? Ito po yung kwento ng ating kaligtasan. Kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan po yung kwento ng Kapaskuhan. Kaya po, napakaganda. Hindi ako magsasawang ulit-ulitin to sa inyo hanggat hindi nyo na may memorize. Diba? Hanggat hindi nyo na may memorize, bahala na. Oo. Diba? At bakit ko ginagawa to? Kasi ito rin ang ginagawa ng mga propeta. Paano siya papasok sa ating puso kung hindi siya dinanamnam, dinarasal. No? Pero nakakatuwa po, ang kwento sa unang pagbasa. Si David po ay isang hari. Di ba? Ito yung narinig natin sa unang pagbasa. At si David ay nasa kanyang malapalasyo, o hindi lang malapalasyo, palasyong tirahan. Of course, dahil hari siya, nasa palasyo siya. Tapos, nakonsensya siya. Sabi niya, ako nakatira sa magandang lugar. Pero ang kabanang tipan, alam niyo po ang kabanang tipan? Diba? Siguro yung iba may hint sa inyo kung ano yung kabanang tipan, no? Ito po yung para sa kanila, ang mga sinagoga noon, di ba? Ang mga Hudyo, may sinagoga. Kung ang Katoliko, may simbahan, ang mga Hudyo ay may sinagoga, ang mga Muslim ay may mosque. So, yun yung mga pangalan, no? Kaya, lagi nyo maririnig ang synagogue. Synagogue po, yan yung, kumbaga, simbahan ng mga Hudyo noon. Sa ating mga Katoliko, simbahan na ganito. At yung kabanang tipan, sa panahon ng mga Hudyo, kung nasaan nakatira para sa kanila ang Diyos. At yun ang narinig natin. Diba? Kaya po, si David ay nakonsensya. Kasi po, noong panahon ni David, nasa tent lang yung kanilang kabanang tipan. Nakukonsensya. Siya nakatira sa magandang lugar. Ang tirahan ng Panginoon ay nasa tent.
Kaya inutusan niya si Propeta Nathan na maggawa ng malapalasyo din para tirahan o lagyan ng kabanang tipan. Kaban. O ngayon, na term natin ay yung tabernacle. No? Pero, sinabihan ng Panginoon si Nathan, hindi ko kailangan ang palasyong tirahan. Sabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ako ang may gawa ng lahat ng ito? Sabi ng Panginoon, mas gusto kong tumira sa puso ni David. Yan po yung kwento ng Kapaskuhan. Ulitin natin, di ba? Parang, bakit po ulitin yun? Kasi di ba, si Jesus, ipinanganak, hindi sa palasyo, sabsaban. Kung ito sa panahon naman ni David, ang kabanantipan ay nasa tent, samantalang si David ay nasa palasyo. Merong isang paring nagkwento, sabi niya, paano mo daw pwedeng patawanin ng Diyos? Sige nga. Paano daw natin papatawanin ng Diyos? Ikiligin yun. Nakasabi. Gawa ng mabuti sa kapatid. Ikwento daw niyo ang inyong mga plano sa buhay. For sure, God will laugh at you. Kasi po, totoo no? Tayo, ang dami nating plano sa buhay. Marami tayong plano sa buhay. Pero, may mas plano ang Diyos. May mas plano ang Diyos para sa atin. Ngayon po, balikan ulit natin si David na nakonsensya siya dahil ang tirahan ng Panginoon ng kabanatipan niya nasa din. Ang tanong ko po sa inyo ngayon ba ang Kapaskuhan? What kind of hospitality we can give to God this Christmas? Anong klase po kayang hospitality ang ibigay natin sa Diyos kung siya'y darating ngayong Kapaskuhan? Tayo ba ay makukonsensya din kagaya ni David? Or ang gusto ng Diyos ay pumasok sa atin, papasukin kaya natin? So, siguro po, magandang pagdinayan. Kasi, bakit po, una sinabi na pwede nating patawanin ng Diyos pag ikunento natin yung ating mga plano sa Kanya. Kasi nga, di ba, sabi nga ni David, gusto niyang, ang plano niya ay bigyan ng magandang bahay ang Panginoon. Pero alam ng Panginoon na iba ang plano ni David during that time. Alam niyo po ang plano ni David during that time na kuhanin niya ang asawa ni Urias na si Bathsheba.
Di ba po? Kasi si David ay gustong-gusto niya si Bathsheba. Ngayon, ang ginawa niya, dahil may asawa si Bathsheba na si Uriah, hindi niya makukuha. Ang ginawa ni Haring David, dahil hari siya, ito po si Uriah ay isang napakagiting na sundalo. Ang ginawa niya, pinapunta niya sa giyera si Uriah at pinakaunahan ng giyera para unang mamatay. At pag namatay si Uriah, si Bathsheba ay magiging balo at makukuha niya. Kaya po, sabi ko nga, kaya nating patawarin ng Diyos pag ikulento natin yung ating mga plano sa Kanya. Anong ibig ko sabihin? Kasi yung unang plano ni David ay ipatayuan lang ng templo ang Panginoon ng Kabanang-tipan. Pero ang puso niya ay may ting na balak. So yan po yung gusto kong i-point ngayon sa atin. Na minsan, mas magandang linisin natin yung kalooban natin para papasukin ang Panginoon, lalong-lalo na po ngayong Kapaskuhan. Yan, seryoso na. So, at least po, maramdaman natin, no? Na kung tayo man ay may mga hindi maganda pang, may mga pinaplano pang hindi maganda. Ang iba kasi, patapusin ko lang yung Christmas, babalikan kita. Pagkatapos ng Christmas na to, mabait ako kasi papasok ang Christmas. After ng Christmas, Lagot ka, without ka. Without ka. di ba po? So sana, huwag tayong maging kagaya ni David. No? So, ang Panginoon ay gustong pumasok sa atin. Gusto niyang tumira sa atin. And we have to prepare. I-prepare natin yung hindi lang panlabas na preparasyon. Sa totoong conversion, na totoong papasok ang Panginoon sa buhay natin. Napakaganda po ng buhay ng Pasko. Ito po, magsitayo tayo. Habang malapit na nating ipagdiwang ng karawan ng Panginoon, buksan natin ang ating mga puso sa pasasalamat sa ganitong dakilang biyaya at sama-sama tayong manalangin. Halina, Panginoong Hesus. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at puspusin mo ng iyong pagpapala ang buong simbahan, ang Santo Papa, at lahat ng mga relihiyosong pinuno namin. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at gabayan mo ang mga pinuno namin sa politika at kultura upang maakay nila ang aming bayan tungo sa tapat na pakikipagtulungan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, at ipagkaloob mo ang iyong kapayapaan sa mga bansang may digmaan, sa mga klase at pangkat na pinagwatak-watak ng kanilang mga hidwaan, sa mga mag-anak na nagkakalayo dahil sa selos, inggit at kawalan ng katapatan. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon, sa aming bayan at pagginhawahin mo ang lahat ng naghihirap, napapabayaan,
hinahamak o kinukutya. Manalangin tayo. Halina, Panginoong Jesus. Halina, Panginoon Jesus, kailangan ka namin. Ikaw ang Panginoon.